Muy bien. Lección número 3, Lesson 3, acentos or accent marks in Spanish. So ano ba ang objective ng lesson po natin ngayon? By the end of this lesson, students will be able to identify the purpose and appearance of accent marks or tildes in Spanish words. So after ng klase na ito or after ng lesson na ito, ay malalaman niyo po yung dahilan o yung purpose at kung bakit lumilitaw yung mga accent mark o tilde in Spanish. Ma-explain nyo rin po or maintindihan nyo rin po yung tinatawag nating nose rule for natural stress placement at yung pag-a-apply po ng tamang gamit ng accent marks sa mga Spanish word na hindi sumusunod sa stress rules. Matututunan nyo rin pong i-differentiate between Spanish words with or without or with and without accent marks that change meaning. For example, to versus to with acento yung isa hindi, or si with accent mark versus si na wala. At matututunan nyo rin po sa lesson na ito ang tamang pagbigkas ng mga salita depende or based sa accent marks and stress patterns. So mahalaga po itong lesson na ito, mga kasama, kasi tuturuan ko po kayo kung paano magbasa ng tama sa Spanish. Ayun. Kahit hindi nyo pa po naintindihan yung salita o yung pangungusap, importanteng maintindihan nyo paano siya basahin. So last time na unawaan natin kung paano binibigkas yung mga letter, 'di ba? Naalala nyo po yung lesson natin, yung L alfabeto, tapos yung iba-ibang ways kung paano i-pronounce yung bawat letter, hinimay-himay po natin yun, 'di ba? Ngayon naman magfo-focus tayo sa accent marks. Ngayon, ano ba yung tinatawag po natin na accent mark? Ang accent mark sa Spanish ay tinatawag na tilde. Tilde. Yun yung parang small diagonal line or kudlit na nasa itaas or ibabaw ng mga patinig. Tama ba? Patinig. Vowel. A, E, I, O, U. Yun. Tilde ang tawag doon or pwede ring tawaging asento but it's more commonly known as tilde. So for example, yung Spanish word na mama, mama, ay may accent mark sa letter A o la letra A. Ayun. Or yung word na si, yes or oo, yung letter I ay instead of period yung letter I sa ibabaw ng I ay tilde. May parang diagonal line. Ayun. Para ma-distinguish siya or maiba sa C na letter I na normal na ang ibig sabihin ay kung or if. Ayun. So ang purpose or gamit ng accent marks para malaman kung saang syllable ang stress or diin. Ano ba yung diin? Kung saan binibigkas ng mas malakas sa isang salita. At para ma-distinguish at ma-identify ang mga Spanish word na magkapareho ang spelling, ngunit magkaiba ang meaning. So for example, ito mapag-aaralan naman po natin yan sa mga susunod na lesson. So for example, yung word na to. So merong dalawang klase ng to. Yung isa may asento sa letter U. To, ang ibig sabihin niya na ikaw or ka or you. At yung to naman, without the accent mark, ang ibig sabihin niyan ay iyong or mo or your. It's a possessive adjective. Ayun. Yun. Tapos yung L na may asento, siya or he. Yung L na walang asento ay ang or the. Although yung Tagalog word na or Tagalog article na ang, hindi talaga yan exact translation ng the sa English. Pero just to give you an idea. Yung C na may asento ay oo or yes. Yung C na wala, kung, if. Yung word na mas na may asento, it means more o mas sa Tagalog. Yung walang asento ay ngunit o pero or but in English. Pero itong mas na walang asento, mas ginagamit po siya sa
literary works, yung sa mga makalumang like for example sa Bible, 'di ba? Mas ginagamit yung mas instead of pero to mean but. But anyway, yun. Kumbaga gusto ko ipakita sa inyo na nagbabago po ang gamit or meaning ng salita kung may asento o wala. Ngayon, basic stress rules. Ano ba yung mga rules natin? Ito po, kailangan nyo maunawaan ito. Very, very important. Kasi kapag hindi kayo marunong magbasa or hindi nyo kayang basahin with accent mark, without accent mark, mahihirapan po kayong maging fluent. Kasi tatandaan nyo po, nagbabasa po tayo, di ba? Nagbabasa tayo ng aloud or may boses sometimes. For example, kailangan natin humirap sa tao, kailangan natin magbasa ng script, kailangan natin magbasa ng Bible verses, kailangan nating mag-host, etc. Basta may binabasa ka, mag-report. Pag hindi mo alam yung basic stress rules or yung accent marks, mahirap pa kang magbasa ng tama. Kumbaga, magtutunog inchik ka or Bisaya. Ayun po. Kumbaga, tunog barok. Ayun. So, yung rule number one, ito po pinakamahalagang rule. Okay, ako lagi, until now, basta pag naalala ko yung nose rule, ayun, hindi na ako nalilito magbasa ng tama sa Spanish. So, ano po ba yung tinatawag nating nose rule? So, yung word na nose, or minsan sinasabi rin nating NS or vowel rule, ay acronym para sa NO, yung O for vowels, S, at tumutukoy kung saan natural na pupunta ang stress kapag walang accent mark. In short, kapag ang salita or Spanish word ay nagtatapos sa letter N, sa letter S, or sa vowels A, E, I, O, U, ang stress o diin ng salita ay nasa second to the last syllable o penultimate syllable. Bibilang ka ng dalawa mula dulo. Nandun yung diin ng salita. Kung walang asento or tilde sa isang salita. Again, pag nagtatapos sa N, S, or vowels A, E, I, O, U, ang Spanish word, at wala kang nakikitang accent mark o tilde sa word na yon, ang stress or diin ay nasa pangalawa sa huli or second to the last syllable. For example, oh, repitan después de mí, repeat after me. Casa, padre, hablan, silent H, hablan. Lunes, plato, amigo, camino, ventana, bonito, trabajan. So yung word na trabajan, pansinin nyo, ano yung last letter ng trabahan? Letter N. So, trabahan. Diba yun yung syllabication niya? So, nasa second to the last syllable ang diin. So, nasa ba. Second to the last. Kasi nagtatapos yung word sa letter N. Trabahan. Ayun yung basa niya. Bonito. Bonito. Nasa ni. Second to the last syllable dahil nagtatapos sa O or vowel. Lunes. Nagtatapos sa S. So, nasa lu or second to the last syllable ang diin. Copy po yon mga kasama. Nose rule ha. Next, rule number two. Kapag ang salita sa Spanish ay nagtatapos sa any other consonant bukod sa N at S, lahat ng consonant, ano ba yung mga consonantes o mga katinig? 'Di ba? Yung B, C, D, F, G, etc. Pag nagtatapos sa consonants na hindi letter N at hindi letter S, ang stress o diin ng salita ay nasa huli, nasa last syllable. Repitan después de mí. Repeat after me. Doktor, reloj, hotel, ciudad,
animal, verdad, comer. Oh, napansin niyo? Nagtatapos, for example, doktor, nagtatapos sa R. Hindi naman siya N or S. Basta nagtatapos siya sa consonant, nasa dulo ang diin. Relo, relo, nagtatapos sa J, although silent ang J, ah, pero nagtatapos sa consonant, so nasa lo ang diin. O, animal, hindi siya animal na parang sa English, kundi animal. Parang Tagalog no? Pero animal. Kasi nga nagtatapos sa letter L, consonant. Verdad. Nasa dad. Hindi siya verdad, kundi verdad. Kasi nagtatapos sa letter D. Comer, kasi yung R, consonant. So nasa mer ang diin. Okay? Clear? O, rule number three. Oh, if the stress doesn't follow those rules, put an accent mark. So, for example, may mga words na hindi nagfa-follow dun sa nose rule o yung nasa last syllable ang diin kapag nag-end sa consonant. So, yung Spanish words na ganun, na exemption, hindi nagfa-follow sa nose rule at sa rule number two, nilalagyan ng accent mark o tilde para mas tama yung pronunciation. Okay? So for example, repitan después de mí. Repeat after me. Teléfono. Merong asento sa E, sa second E. Difícil. Hindi siya difícil, Difícil. Nasa fi. Kasi merong asento sa letter I, may tilde sa taas ng I. Kamyon. Corazon. Corazon, hindi corazon, walang z. Sa Spanish, yung Z ay S pa rin yan ang tunog. Corazon, Ingles, musika, rápido, lápiz, común, fácil. Okay, nagigets niyo yung idea? So, very important po ang paglalagay ng accent marks. Huwag po kayong masanay. Marami tayong kasama dito na sanay, hindi gumagamit ng asento. Huwag po kayong masanay hanggat nag-aaral pa po kayo, hanggat bago pa po kayo, hanggat beginner pa kayo. I-memorize nyo yung salita kasama yung asento, kung may asento. For example, i-memorize mo yung word na difficile. Ilagay mo na rin sa kokote mo, sa utak mo, na merong asento yung pangalawang letter I. Wag lang yung difficile na word, yung pati yung asento rin. Okay? So, ang summary po niyan, if a word ends in N, S, or vowel, again, kapag ang salita ay nagtatapos sa N, N, S, or vocales, ang stress o diin ay nasa pangalawa mula sa huli, or second to the last syllable kapag walang accent mark sa salita. If it ends in any other consonant, ilalagay mo yung stress or yung diin sa huling syllable. At if the stress hindi nagfa-follow dito sa first two rules, lalagyan natin ng accent mark. Ngayon, ito, pasadahan lang natin, paano ba mag-type ng Spanish accents on keyboard? Baka kasi yung keyboard niyo galing sa Pilipinas or sa US, kapag English layout yan, walang enye, walang mahirap. Mas mahirap. Ako personally, mas preferred kong mag-type ngayon sa Spanish keyboard. Kumbaga yung mga nabibili nating laptop or PC dito sa South America dahil meron na siyang parang asento na symbol sa keyboard, tapos may enye na rin siya. So sa akin mas madali na 'yon. Pero kung hindi ganun yung keyboards ng mga computer ninyo, o yan, so meron tayong ways, mga codes para ma-type natin yung tamang letter with the proper accent. Ayan. So siguro screenshot nyo na lang po, no? Madali or i-Google nyo na lang, may chat GPT naman, AI nyo na lang.
At makasanayan nyo na sana yung pagtatype, yung pagsusulat na may accent mark. Ayan, normally, Alt plus yung code. Meron daw iba pang option, yung babaguhin yung settings, time language, language and region, tapos add a language, tapos yung keyboard layout. Pero I don't know kung may gumawa na sa inyo ito or pwede nyo siyang itry. Pwede nyo i-explore either of the two. Kung gusto nyo yung Alt plus yung code or gusto nyo palitan yung settings ng keyboard niyo, that's up to you. Sa mga Mac users, gaya ko, mas madali po sa atin sa mga gumagamit ng MacBook or Apple kasi ipepress mo lang yung letter ng 2 seconds, lalabas na yung option kung ano yung accent mark na gusto mo. So for example, pag gusto ko yung letter A na may asento or tilde, ipepress ko lang yung letter A, tas may lalabas ng different options ng accents. Hindi lang Spanish accents, maging sa ibang language like French, Italian, i-choose ko lang doon kung anong number nakatapat yung accent mark na gusto ko. So, yun, madali naman sa Mac. Ayun. Tapos may mga keyboard shortcuts rin, no? Ito yung mas nakasanayan ko bilang Mac user. Ginagamit ko is Option E tapos yung vowel para magkaroon ng tilde yung A, E, I, O, U. Ayun. Etc. etc. Okay, so ejercicios nga tayo sa leksyon numero 3. Practiquemos la lectura de las siguientes palabras en español. So i-practice natin ang pagbabasa ng following Spanish words. Okay? Oh, repitan conmigo, ¿no? Repitan después de mí. Barato, camisa, naranja, lunes, jardines, familiar, comedor, señor, hotel, silent H, papel, camión, inglés, corazón, lápiz, difícil. Sige nga, Brad Lance, pakibasa nga po ang mga Spanish word na ito, por favor. barato, camisa, naranja, lunes, jardines, jar- jardines, Mhm. familiar, comedor, señor, hotel, papel, camión, inglés, corazón, lápiz, difícil, Difícil. difícil, Difícil is difficult or mahirap. Ayun. Sige nga po, kuha po tayo ng papel or kung gusto nyo yung digital, está bien. Kung gusto nyo yung digital notepad. Ejercicio 2. Escucha la pronunciación correcta y reescribe cada palabra colocando el acento cuando sea necesario. Por ejemplo, la palabra inglés, la correcta o la respuesta correcta será inglés con acento en la última sílaba, so la letter E. So, ang exercise natin ngayon, may papel na po ba kayo? Ballpen, lapicero, bolígrafo, papel, hojita de papel. So, babasahin ko yung mga salita, okay? 20 words in Spanish. Ang gusto ko pong gawin ninyo ay isulat niyong muli yung mga salita. No, 1 to 20. Isulat niyo muli yung mga salita at lagyan niyo ng accent mark, ng appropriate na accent mark or tilde kung kailangan. Kung hindi naman kailangan, isulat niyo lang kahit walang accent mark. Kung yun talaga yung tama na wala siyang accent mark. Pero kung salita ay dapat na may accent mark, ilagay ninyo yung tilde or yung accent mark sa tamang letra. I-check ko kung nagigets nyo. Okay? I-check natin kung ano magiging score ninyo, ha? So for example, English. Binigkas ko, English. O, ang tamang sagot, isusulat ko siya ng English rin, pero may asento sa letter E. Kasi yun yung tama. Okay? Ready po? Están listos? Okay. Pakinggan mabuti ha. Number 1. Isulat lang. Isulat nyo uli yung salita, number 1 to 20. Lagyan ng accent mark kung kinakailangan. Number 1, ciudad,
Ciudad. Número 2. Rápido. Rápido. Número 3. Técnico. Técnico. Número 4. Virtud. Virtud. Número 5. Música. Música. Número 6. Examen. Examen. Número 7. Deberes. Deberes. Número 8. Árbol. Árbol. Número 9. Jóvenes. Jóvenes. Número 10. Pared. Pared. Número 11. Animal. Animal. Número 12. Ventana. Ventana. Número 13. Menú. Menú. 14. Café. Café. 15. País. País. 16. Película. Película. Número 17. Anticipación. Anticipación. 18. Murciélago. Murciélago. 19. Origen. Origen. Y por último, número 20. Kilómetro. Kilómetro. Muy bien. Vamos a comprobar. Sige po, check natin na kung ilan ang points ninyo. Mamaya sabihin nyo sa akin ilan ang points na makukuha ninyo. Ha? Number 1, ciudad. Walang accent mark. Yan, tama ang spelling. Numero 2, rápido. May accent sa first syllable. Numero 3, técnico. May accent mark en la primera sílaba, first syllable. Numero 4, virtud. Wala. Kasi nagtatapos na sa D, di ba? So, consonant, so virtud. 5, música. May acento sa letter U. Música. 6, examen. Walang accent mark. Sin acento. 7, deberes.
Dito marami nagkakamali. Marami akong narinig, deberes. So, yan yung mga tungkulin or task. Deberes. Kasi 'di ba nagtatapos siya sa letter S. So, pag tatapos sa letter S, yung nose rule natin, second to the last syllable. 8, árbol. Puno, árbol. May asento sa letter A. Numero 9, jóvenes. May asento sa letter O. Mga kabataan, jóvenes. Next one, pared. Pared. Wall, dingding, pader. Galing, no? Pader sa Tagalog, pared sa Spanish. Pinagbaliktad lang yung D at R. Walang asento. 11, animal. Walang asento. 12, bentana. So, para siyang bintana sa Tagalog, walang asento. Numero 13, menu. May asento sa letter U. 14, cafe. May asento sa letter E. Cafe. 15, país. May asento sa letter I. País. 16, película. May asento sa li, sa second syllable. Siguiente. Next. Anticipación. Anticipación. Nasa sion. Letter O, last syllable. Acento. 18, murciélago. Murciélago. Alam niyo ba ibig sabihin ng murciélago? Sino po nakakaalam? Na hindi tumitingin sa Google. Paniki po. Ayun, paniki. Actually, ang murciélago is a Spanish word na lahat ng vowels ay nandoon. Yung A, E, I, O, U, nasa word na murciélago. O, trivia yan, eh. Nasa letter E ang asento. Okay? Next, 19, origen. Oh, walang asento. Kasi nagtatapos sa N, so second to the last syllable. And por último, 20, this one, kilometro. Nabanggit ko na tong word na to last time, di ba? Merong asento sa O kapag sa Spanish, kilometro. Entonces, ¿cuántos puntos obtuviste? How many points did you get? Sino naka-20? May naka-20 ba? Diba, Christian, naka-20 ka? Hindi, anong mali mo, Christian? Marami po. Marami pa po akong ano. Oh, si Karen eh, Mali. nasa 16. Ilang ka, Bad Percy? Ilan nakuha mo? 13 lang po. 13. Yung may Oh, mga ayan. accent po kasi mali yung paglalagay ko eh. Imbis Oh, na saan nga yun? Sa tekniko po nilagay ko sa letter I. Kaya, Kasi pag nilagay mo sa I, tekniko, yun ang basa. opo Tekniko. po. Pag 13 po. nilagay mo sa O, tekniko. Tekniko. Hindi naman ganun eh. Ang basa, tekniko. Yung DN, di ba? Tekniko. Sa musika Ayun. din po. Mali ako. Musika. Oh. Oh, ayun. So, yan, pag i-review nyo yan, ha, mga kasama.